Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Muli na namang kumalabog ang dibdib ni Bato de la Rosa na parang may daga na tumatakbo sa loob nito dahil sa meron na naman siyang naamoy na pararating na tinatawag na warrant of arrest from the ICC through the Interpol. Ito kasi ay pahayag ni Attorney Cristina Conte, ang Assistant Counsel of ICC to the Philippines. Well, narito ang balita kurtisi sa atin ng Sa Iyong Araw. Bad news. Bato, huhulihin na ang ICC. Nagbigay na ng isang babala ng warrant. ICC warrant matatanggap na daw ni Bato sa ilang mga linggo. Ayon kay Cristina Conte. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kasama din po namin dito sa programa si Attorney Cristina Conte kahapon. Nagbigay po siya ng pahayag na sabi niya, mukhang kayo na daw po ang susunod na bibigyan ng arrest warrant ng ICC. Ano po ang tugon niyo dito? Walang problema. Hindi man natin kontrolado ICC kung mag-issue tayo ng order. Titingnan natin kung ano magiging action ng ang ating gobyerno despite all that happened during the Duterte situation, no? Yung nangyari kay Pangulong Duterte. Tingnan natin kung anong gagawin nila na naaayon sa batas at dapat naaayon sa ating konstitusyon. Well, merong sagot diyan mga kababayan ang PCO, ang Presidential Communication Office. Ang sagot ni Attorney Claire Castro diyan ay makipagtulungan ang gobyerno sa Interpol kapag darating na ang warrant of arrest para kay Bato. Kaya malayong mangyari ang sinasabi ni Bato na magtatago siya sa Senado. Nakakatawa naman yan. Ang pugita, di ba? Ang pugita ay mahilig magtatago sa butas ng mga bato, di ba? Sa loob ng bato, nagtatago ang pugita. Kaya dapat yun ang gagawin ni Bato de la Rosa. Di ba mga kababayan? Napakaduwag na tao to kasi si Digong nga ay matapang. Nandoon na sa dahig Hindi naman tumatakbo si Digong, hindi rin nagtatago. Kaya naman ni Digong na magtatago, di ba? Kasi maraming connection. Pero yun kasi ang paninindigan ni Digong na harapin niya ang ICC. Kaya nandun na siya. Ngayon dahil sa best of friends, BFF, si Digong at Kalbo, dapat si Bato ay pumunta na rin doon. Para damayan ba, di ba? That is what friends are for. Sabi nga na misery loves company. Kaya kung malungkot ka, kailangan mo ng kadamay. So dapat damay-damay na, di ba mga kababayan? Pareho naman silang principals Nakikinabang sila sa tukhang. Nakikinabang sila sa pera ng gobyerno noon. Pero ngayon, bakit mukhang tatakbo si Bato sa kanilang itong deal or sa kanilang samahan ni Digong? I-traitor pala si Bato kay Digong kung ganun, di ba? Okay, patuloy tayo sa ating video courtesy ng Sa Iyong Araw. So, I will explore all possible avenues na pwede natin magamit na para mapigilan yung pagpadala sa atin sa dahil. Malabo. Isang balita mula sa Billionaire News Channel na si Senator Bato ay huli na. Isang ICC warrant kasi ang paparating ayon kay Cristina Conte. At ito ay isang napakalaking revelasyon. Bad news mga kababayan, may narinig ka na bang chismis na parang hindi mo na alam kung totoo o hindi. Pero pag naisip mo mabuti, grabe, baka matotoo to. Well, this isn't just chismis. Ito ang isang napakalaking impormasyon. May ICC arrest warrant na ba talaga kay Bato de la Rosa? Seryoso? Pero teka, huwag kang bibitaw. Hindi pa yan ang pinakamabigat. Naalala mo ba, noong panahon ng war on drugs, yung bawat kanto may kaba, yung tunog ng motor sa ating gabi parang huling hininga. Maraming Pilipino ang nagsabi, kailangan yan para sa kaayusan. Pero marami rin ang sumisigaw, nasaan ang hustisya? Ngayon, after years of silence, nag-iingay na ang International Criminal Court at ayon sa Counsel Assistant na si Cristina Conte, hindi lang si Duterte ang target. Bato de la Rosa, expect a warrant soon. So tama naman ang di ba? Hindi lang si Digong ang gumawa Si Digong ang utak, si Digong ang arkitekto noon, ang nagpaplano, pero sino bang naglagay sa aksyon? Sino bang nag-utos sa PNP, sa buong kapulisan, sa buong Pilipinas
nahulihin ang mga mukhang adik at babarilin at tukhangin dahil sa mayroong reward money na 20,000 to 1 million. Depende sa ranggo ng natukhang. Kaya sino bang nakikinabang dito? Pera ng bayan? Ibabayad para pumatay ang mga pulis? Grabe no, ginawang reward money ang pera ng mga taong bayan eh. Kaya napakalaking panluloko talaga. Tapos yung tinutumba ay kalaban nila sa kanilang negosyo. Yun ang karamihan doon. Pero ang karamihan din ay pampapugi lang, yung mga binabaril sa mga squatters area, sa slum area, hindi naman yun mga drug lord. Karamihan doon ay mga gumagamit lang na mga ngiwi ng muka, agnas ng panga, sabi ni Bato. Pero karamihan din doon ay mga inosente lang na napagkamala na mukhang mga adik lang. At meron ding mga bata na nadamay, tinatawag na collateral damage. Sino ang managot noon? Mga buhay kasi yun ng tao, hindi yung buhay ng aso, ng daga, hindi yung buhay ng unggoy na walang mga espiritu at kaluluwa. Yun ay mga gawa ng Diyos. At meron tayong batas, di ba, sa ibabaw ng lupa na huwag tayong pumatay. Kapag pumatay tayo, we are punishable, di ba? Okay, so ito, pakinggan natin itong sinasabi noon ni Bato, ang tapang-tapang nito eh. Pero duwag na tao ito, hindi sinamahan yung kanyang amo doon sa silda eh. Maganda nga doon sa detention room ni Digong, kompleto, may computer, aircon, may TV, ano pa ba? Ano pang meron? Merong nakita ko doon na billiard eh. Billiard table sa labas. Magandang magbakasyon doon, malamig ang klima. Bakit kapag in time of trouble ay hindi si Bato dumidikit kay Digong? Pira-pira lang din pala ito eh. Ito yung example of a fair weather friend, itong si Bato de la Rosa. Ito, pakinggan natin siya oh. Yung si Conti sa panayam kay Richard Heiterian, diretsa ang sinabi na darating na ang arrest warrant para kay Bato. Pero teka, bakit siya? At bakit ngayon na darating? Conti explained, it wasn't just Duterte. Hindi lang siya ang gumawa ng desisyon. Hindi ito solo misyon. De la Rosa was PNP chief, ang namuno, ang tumanggap ng utos, at ang nagpakilos ng galaw. Pero kung akala natin na si Duterte lang ang inaresto, think again, may mga pangalan pa, baka kilala mo pa sila. Cristina Conti adds, baka minimum si Bato lang muna, but there will be others. Definitely. So hindi lang ito basta arrest warrant, ito na ang simula ng domino effect. Once mahulog ang unang piraso, sunod-sunod na yan. Tama, domino effect talaga yan. Dahil sa ang sumunod na general kay Bato de la Rosa ay si General Albayalde. Si Albayalde ngayon ay tahimik lang, pero alam niya na meron din siyang dawit din siya sa tukhang dahil siya yung sumunod na nag-order din ng tukhang eh, sa panahon ni Digong. Kaya itong dalawang general, Bato de la Rosa at Albayalde, palagay ko ay sabay itong bigyan ng arrest warrant ng ICC. At ang dinig ko sa yung mga mababang ranggo na nagpatupad din yan, na nag-order, mababang ranggo ng kapulisan, ay dito na lamang daw sa Pilipinas kakasuhan. Pero itong mga principals, itong malalaki talaga, doon sa ICC, kasi ito nga yung mga principals at sila yung arkitekto or nagpaplano ng itong well-planned, well-attacked na plano ng tukhang, na na plano na tukhang yan eh. Talagang pinagplanuhan, pinag-isipan. Kaya crime against for humanity. Ito ang sabi ni Cristina Conti na hindi dapat sabay-sabayin doon sa ICC dahil napakagasto niyan eh. Gumagasto ang ICC dahil diyan, gumagasto sila. Kaya yung mga importante lang ang kinukuha. At yung mga lang sa baba nila ay dito na sa Pilipinas. Of course, meron tayong justice system dito. Meron naman tayong Supreme Court, 'di ba? So dito na 'yon lilitisin. So itong mga ulo talaga, itong matitigas, itong mga makipag-revolusyon, yun yung dadalhin doon sa dahig para matahimik naman ang Pilipinas. Okay, balik tayo sa ating video, courtesy ng Sa Iyong Araw. Therefore, kung si Bato ang unang arestuhin, sino ang susunod? Remember what Bato said noon, pag may warrant, ay hingi raw siya ng suporta sa Senado. Pero ngayon, nagbago na ang tono niya. Sabi niya, sige, susuko ako pag may official order.
Wow, iba na to. Bakit kaya? May alam ba siyang hindi natin alam? Duterte is already in The Hague. March 11, ICC Detention Center, kulong. Pero ang tanong ngayon, sino ang susunod na madadala doon? Sa dami ng kasong nakatambak, sa dami ng namatay, sa dami ng pamilyang naiwan, wala na lulusot. Pero hanggang di pa nai-issue ang warrant of arrest, pwedeng lumaban, pwedeng magtago, pwedeng lumusot, pero pwede rin naman mahuli. Okay, pwede nga magtago dyan na parang pugita. Di ba ang pugita ay magaling mag-camouflage? Magaling magtago ang pugita kahit maliit lang na butas sa bato, di ba? Sa dagat, sa baybayin. Napakagaling magtago ng pugita. Kaya idol ni Batong Pugita eh. Tingnan nyo yung ulo niya, di ba? Itsurang pugita eh. Kaya itong ginawa niyang pagtatago noon, yun din ang gagawin niya dapat ngayon. Bakit lumitaw pa siya? Akala ba niya ay sasantuhin siya ng ICC? Nandun na nga yung si Digong eh. Kapag nandun na yung leader niyo, dapat nandun na rin kayo lahat. Di ba? Ito nagtatago pa rin eh. Akala niya hindi na nalalaman ng mga tao ang kanilang mga ginagawa noon, di ba? Grabe. Ang kapal ng mukha kung ganito na alam mong meron kang nagawang krimen, ay ito nga, tumatakbo pang senador. At ayon sa survey ay number 4 eh. Hindi pala totoo yung Pulse Asia survey. Merong akong nabasa sa mga artikulo sa internet na binayaran pala ito, ginastusan pala ito ng China. Binayaran para mailagay si Bongo sa number 1, number 4 si Bato de la Rosa. Pero ang totoo niyan, si Bongo ay hindi yan number 1. Pagdating ng election ay mahuhulog yan sa number 10, number 7. At si Bato laglag na yan, kasama si Amy Marcos, mawawala din yan. Yan ang katotohanan yan. Kaya sumisikat si Bongo ngayon dahil back up pa rin siya, ginagastusan talaga siya para manatiling merong DDS sa mga senador sa susunod na taon o sa taon na ito. Yan ang kanilang plano. Kaya hindi pa rin sila sumusurrender eh, ang DDS. Maglagay pa rin sila ng kanilang mga senador para mayroon pa silang panlaban. Paano naman ang Pinklawan, di ba? Ang mga Pinklawan, yan ay pangalawa na sabihin natin pwede na magdala ng gobyerno. Galing sa kay PBBM, okay naman, di ba? Tested naman si PBBM at ang kanyang ama sa pagdala ng Pilipinas. Well, itong mga dilawan o mga Pinklawan ay okay din yan kasi matagal na yan na mga na mga partido. Pero itong DDS talaga, wala. Hindi ito pwedeng ng bansa natin magdala. Kasi dalhin nila ang bansa sa kadiliman eh. Kaya nga itim palagi yung kanilang mga motif. Yung mga itim na ads, ang bansa daw ay itim na. Ang maganda diyan magsuot sila ng blusang itim eh. Silang dalawa ni BP Sara at Amy Marcos. Kasi ang itim-itim ng mga imagination. Ang gumawa daw niyan ay yung bakla na na direktor na DDS din. Kaya ayan, nagkahalo-halo na yan. At ang resulta ay negative effect ang kulay na black sa kanilang advertisement. Kaya mahuhulog din sila sa kanilang sariling ginagawa. Ang patibong na kanilang ginagawa ay sila rin yung bumagsak sa kanilang patibong. Alright, so mga kababayan, tapusin natin ang video. So the big question is, handa na ba si Bato? O baka naman, tayo ang hindi handa sa susunod na mangyayari? Ano ang gagawin ni Senator Bato? Kasi kung may warrant na, therefore, ang katarungan, baka nga dumarating na. Have mercy, O God. Ayan, yun yung magandang araw ni Bato ito. Ang katarungan. Ang saya-saya ng Bato. Oh, grabe, ito yung mga araw na napakasaya nila. Tukhang doon, tukhang dito, pera doon. O ngayon, ano na, di ba? Tingkagol na, tikako sa kulungan. O eto, mag-iwan tayo ng magandang bersikulo sa Biblia, courtesy ng sa iyong araw. Magmercy, O God, sapagat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, noong siya'y nabubuhay pa sa katawan. Okay, so ito, Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Meron palang hukuman si Kristo sa langit, patay tayo niyan.
upang tumanggap ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ito na yung Judgment Day na nakaupo si Jesus sa trono. Pinalibutan siya ng mga sirapim, ng kanyang mga tagabantay na anghel. At by the way, ang mga sirapim, mga higanti yan, hindi yan maliliit na tao. So mabuti man o masama noong siya ay nabubuhay pa sa katawan. Naku, saan kaya tayo niyan, no, di ba? Paghuhusga na ito eh. Kaya talagang mahusgahan. Dito pa lang sa lupa, husgahan na sila Digong, sila Bato, at iba pa. Kampo ng kadiliman ang tawag dyan eh. Kampon itim, kampon lagim, kampo ng kadiliman. Pero pagdating pala sa langit, pagkamatay, yung spiritual body natin ay muling husgahan ni Kristo. Ayan na. Ito na yung rapture yata, di ba? Ang rapture sa katapusan ng mundo. Kawawa ang nilalang ng mga ito, kawawa. Kaya tayo mga kababayan, dapat gagawa tayo ng mabuti para pagdating sa hukom ni Kristo ay papili tayo na sasama sa kanyang tabi. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. God bless us all at ingat. At huwag kalimutan mag-subscribe nga pala sa ating channel sa mga bago pa lamang nakabisita. Paalam at maraming salamat.